ng 20 taong paglilingkod bilang isang pangulo, ay tinatayang gumastos lamang ang bansa ng 500 bilyong pisong budget, 500 bilyong pisong budget, ng 500 bilyong pisong budget para sa mga proyekto tulad ng mga infrastruktura, ospital at mga paaralan at marami pang iba. Kumpara sa 1 trilyong pisong naggasto sa panahon ni Cory Aquino at ang 1.5 trilyong piso na naggastos ni Ramos sa loob lamang ng isang termino. Oh boy! Ngayon, kayo na ang humusga. Infrastruktura ang isa sa mga bagay na lubos na pinagtuunan ng pansin ng pamahalaang Marcos. Higit doble ang inilaki ng ating road network mula sa 55,554 kilometers noong 1965 ay umabot ito ng 129,186 kilometers mula sa mga sentro ng kalakaran sa syudad hanggang sa mga kasulok-sulukang baryo. Sa pamamagitan naman ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway na may habang 3,517 kilometro, idinugtong ang Luzon, Samar, Leyte at Mindanao na naging daan para mas umunlad ang ekonomiya. Sa Luzon naman ay binuksan ang North at South Luzon Expressways. Ang Circumferential Roads 1 to 10 ay kasama rin sa listahan ng mga nailatag na kalye sa Metro Manila. Binuksan rin ang LRT 1 na bumabaybay mula Baclaran patungo sa Monumento. 11,472 meters naman ng tulay ang naipagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit pa kung pagsasama-samahin ang mga tulay na itinayo matapos ang pamahalaan ni Pangulong Marcos. Mula sa 140 ay dumami ng 199 ang bilang ng ating mga paliparan. Ang mga daungan naman ng barko ay lumago sa 849 mula 622. Dahil dito, naging mas mabilis at mas maayos na naipaparating sa kamay ng mga mamimili ang mga kalakal na galing sa probinsya o sa ibang bansa. Sa larangan naman ng komunikasyon, naging matunog na proyekto rin ang mga domestic and international satellites at ang Submarine Cable Telecommunication System o ang ASEAN Cable System. Ang unang bahagi nito ay inilatag noong 1978 mula Ilocos Norte patungo sa Singapore at may habang 2,841 kilometers. Nakumpleto ang proyekto noong 1983. Bukod sa infrastrukturang pantransportasyon at komunikasyon, marami ring naitayong mga gusaling hanggang ngayon ay lubos pa rin napapakinabangan. Kabilang rito ang Philippine International Convention Center, Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater at Film Center of the Philippines. Ilan lamang ito sa mga infrastruktura na binigyang prioridad noong panahon ng pamahalaang Marcos. Iba't ibang larangan, komunikasyon, transportasyon, kultura, ngunit di mapagkakaila na ito ay may pakinabang maging sa mga larangan ng agrikultura, kalusugan at enerhiya. Isang pangkabuoang kaunlaran na di lamang mga gusali ang naitayo, kundi isang matatag na republika. Yan ang McCoy Nation Building.
Ang kabilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan dyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sambay ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Holy shit.